Biglang nanuntok ng baril ang rider na yan matapos magpakarga sa gasolinahan sa South Cotabato. Umaktong magbabayad ang rider pero imbis na pera, baril ang kanyang binunot. Tinutukan niya ang gasoline boy. Pinakay ng hold-up pero halos 20,000 pisong kita ng gasolinahan. Pagkatapos ito, mabilis siyang tumakas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilala ng suspect. Mga kapuso, sensitibo po ang balitang ito. Hindi lang matinding ulan ang bumuhos sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Sakit at hinagpis din ang inabot ng mga namatayan gaya ng isang lalaki sa Liloan na pilit isinalba ang nalunod niya misis. Ang madamdaming tagpong yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa pagtama ng Bagyong Tino noong Martes, umakyat sa bubong ang ilang residente para takasan ng kulay putik na bahang nagpalubog sa kanilang bahay sa Liloan, Cebu. Pero may mga hindi nakaligtas. Isa na riyan si Connie, misis ni Emmanuel Estrera. Nakakadurog ng puso ang nag-viral na tagpong kuha ng kanilang kapitbahay. Si Emmanuel, pilit sinasalba si Connie. Kwento ni Emmanuel, nag-aakyat sila noon ng mga gamit dahil pinasok na sila ng baha. Si Connie, binalikan pa raw sa kusina ang nilulutong almusal hanggang mabilis rumagasa ang tubig. Agad kinuha ni Emmanuel ang 2 anak nila para makaakyat sa bubong. Naiwan si Connie. Ang sabi ko na lang sa kanya, dapat makaabot siya ng kisame para maabot niya yung hero namin para mapupok niya, para mailalaman na may tao sa ilalim. Pag-akyat sa bubong, nagpasaklolo si Emmanuel para masagip ang misis. Ayon sa kapitbahay na kumuha ng viral video ng mag-asawa, narinig nilang kumalabog ang bubong ng bahay ni Connie at sumisigaw na ito ng tulong. Pero mahirap baklasin ang kanilang bubong. Nag-dive ako, mga 3 busy siya para makita ko yung misis. Tapos bangbat nakita ko na siya, pinull out na namin pataas. Nagpatulong ako kung marunong mag-CPR kasi ako wala na akong lakas pag-CPR. Isang kapitbahay ang nagpresentang mag-CPR kay Connie pero nabihan niya ako na wala na pulso. So, hindi ako pumayag na wala na. Kasi may milagro naman eh. So, ako na lang doon hanggang nag-CPR hanggang maghapon. Masakit na tinanggap ni Emmanuel ang katotohanan. Wala na ang kanyang kabiyak. Nang ma-rescue na sila, nakiusap siyang dalhin sa ospital ang asawa. Pero sa ilang ospital na inikot niya, walang Connie na na-admit. Sa huli, nakita na niya ang misis sa punerarya. Date, may milagro naman eh. Kung hindi sila naman naniniwala sa milagro, ako naniniwala. Hindi ako aalis sa asawa ko kung hindi sila nagpaasa. Nakikituloy muna sa mga kaanak ang 2 anak ni Emmanuel. Nakaburol naman si Connie, ang kanyang high school sweetheart, katuwang sa pagpundar ng kanilang bahay at pagbuo ng kanilang pamilya. Misyong mag-isa na lang niyang itataguyod. Dahil para kay Emmanuel, si Connie walang kapalit. Ikaw lang ang nag-iisa. Sabi ko, ikaw na ang simula at katapusan. So lahat ng mga pangarap natin, uuwi natin kasama yung mga bata. So, i-guide mo lang kami. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isasara muna ang ilang pasyalan at parke sa Baguio City sa Lunes, November 10 dahil sa Bagyong Uwan. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Ivan, signal number 1 kami ngayon dito sa Baguio City pero maaliwalas pa ang panahon, hindi kami inulan sa buong araw. Andito po ako ngayon sa Wright Park. Isa po ito sa mga tourist spots na posibleng isara na bukas ng hapon sa mga turista dahil sa Bagyong Uwan. Kaya ang payo po ng city government sa mga turista na nandito ngayon, sulitin nyo na po yung pamamasyal nyo ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Dahil bukas ng gabi hanggang sa Lunes, inaasahan na pong pinakamararamdaman ang Bagyong Uwan dito sa Baguio City. Pinagtulungang alisin ang mga dambuhalang estatwang ito sa isang theme park sa Baguio City bilang pag-iingat sa hagupit ng Bagyong Uwan. Mabuhay! Isa pa sa binabantayan sa pasyalang ito ang banta ng landslide sa katabi nilang lote. Kaya posible raw silang magsara muna bukas ng hapon hanggang lumipas ang bagyo. Kung very severe po yung weather, we will be obliged to close our establishment for the safety of our tourists po.
Sa Lunes, sarado na sa turista ang lahat ng pampublikong parke sa Baguio City. Pero posibleng bukas ng hapon pa lang, isara na ang mga ito, gaya ng Mines View Park na marami pa ring bisita kanina. Hanggang Sunday morning, medyo maaliwalas pa ang panahon. By afternoon, pwede na tayong bumahe. Mahirap kasi, baka mas stranded tayo dito sa Baguio. By Sunday night until Monday morning, yun ang pinakahagupit talaga ni Typhoon Uwan. Pero sina Margaret kanina lang dumating. Sa Lunes pa sana uuwi, kasagsagan ng bagyo. Lakasan na lang po ng loob. Hindi na po muna kami tutuloy. Mag-stay na lang po muna kami dito. Susulitin na namin ngayon, araw. Kasi bukas, may bagyo. Si Ami na vendor sa Mines View, ibinaba na ang mga halamang posibleng sirain ng bagyo. Meron yung mga nabubulok. Kasi sobrang tubig. Utang ulit ng pangpuhunan. Dahil karamihan sa mga vendor dito ay residente rin ng Barangay Mines View, dito na rin nag-warning ang barangay sa paparating na bagyo. Meron po tayong darating na malakas na bagyo at maaaring ang barangay natin ang isa sa mga tatamaan nito. Wala pang inililikas sa Baguio City. Isa sa magiging basihan ng evacuation ay kung tataas ang tubig sa lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry. Pag umabot sa warning level ang tubig, preemptive evacuation na. Delikado rin sa Baguio ang mga landslide, lalo pa yung mga lupang sakalang guguho kapag nakalagpas na ang bagyo. Yun yung talagang pinaka-binabantay natin after 2-3 days after the typhoon. Doon nagbabagsakan yung mga lupa natin. Inabisuhan na rin ang mga kontraktor dito na isecure at itali ang mga ongoing construction nila para ligtas sa bagyo. Ivan, kakaanunsyo lang ng DPWH Cordillera, sarado na po ang Kenon Road sa lahat ng uri ng mga sasakyan simula po ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Pinagpuputol na ng LGU sa Vigan, Ilocos Sur ang mga punong posibleng mapatumba sa lakas ng hangin dala ng bagyong Uwan. Ang iba pang paghahanda sa Ilocos Sur sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? Maagang naghanda, Pia, itong ating mga kababayan dito sa Ilocos Sur sa pagdaan nga nitong si Bagyong Uwan. At bagamat exit point lang itong lugar na ito, ay posible pa rin itong makapaminsala. Baha ang kanilang inaabatan dito, base na rin sa mga nakaraang bagyo. Kahapon pa lang nagsimula ng iakyat ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa dalampasigan ng Barangay Fuerte sa bayan ng Kawayan, Ilocos Sur. Inakyat po namin kasi meron pong malakas po na bagyo na parating. Inabisuhan ko po yung mga mangingisda dito na wag na po silang pumalaot. Nakaharap sa West Philippine Sea ang dalampasigan dito. Madalas daw talagang dito lumalabas ang mga bagyo, pero kahit dumaan na sa kalupaan, malalaki pa rin daw ang alon habang paalis ang bagyo. Sa mga kalye papasok sa syudad ng Vigan, pinagpuputol na rin ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ang mga punong posibleng mapatumba ng malakas na hangin. Ayon sa Ilocos Sur PD-RRMO, malawakang pagbaha ang kanilang pinaghahandaan. We have 3 major rivers. Ang huling malakas na bagyong Egay noong 2023, pinabagsak ang lumang tulay na Old Quirino Bridge dahil bukod sa walang tigil na ulan, sumabay ang high tide na nagdulot ng pagbaha sa Vigan at mga kalapit na lugar. Natuto na yung mga karamihan sa mga residents natin dito sa Ilocos Sur. Handa na ang mga gamit pang rescue, kabilang mga truck at mga bangka. Ang sikat na Kali Crisologo, kapansin-pansing kakaunti ang tao, bagaman Sabado. Ang pamilyang ito mula Pampanga, balak pa sana mag-extend ng bakasyon dito. Dapat ba mag-extend kayo? Kailan may bagyo? Opo. Nakakatakot din po. So, anong gagawin niyo ngayon? Uwi na po kami. Sa paglabas ng bagyong Uwan, posible sa pagitan ng Ilocos Sur at La Union ay umaasa mga taga rito na sana ay huwag nang sumabay yung high tide dahil ito ang posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. Yan ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima.